daang bilang naging iilan. Ganyan ang lumutang sa investigasyon sa umano'y ghost flood control projects na tila minulto ng iilan para makapag-ingay at galitin lang ang taong bayan. Silipin natin ang part 1 ng special report tungkol sa flood control ghost projects. Narito ang umaarangkadang balita ni JM Pineda. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address noong isang taon at ngayon tila isang malaking alon na gumiba sa mga mapagkunwaring mga proyekto na isinuwalat mismo ng Pangulo, ang problema sa flood control. Mainit ang publiko sa issue. Sunod-sunod ang mga kilos protesta laban sa korupsyon na mismong ang Pangulo gustong sumama dahil sa pandarambong sa kaban ng bayan. Bumuo ang Malacanang ng komisyon na tututok sa investigasyon at kabilang sa mga kusang loob na humarap ay sina House Deputy Speaker Sandro Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Sumunod na gumulantang sa bayan ang daan-daang mga umano'y ghost projects. Higit 400 na mga flood control projects ang sinasabing ghost o mga nakalistang natapos na proyekto pero wala naman. At makalipas ang ilang buwan, sinabi ng Department of Justice na 14 lang pala ang kumpirmadong ghost projects. Sa kasalukuyan po, 14 po yung projects na identified na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya, pirasong ebidensya. Kaya po ito po yung nakasalang na. 14 po na projects na sa amin pong kami po ay kumbinsido na ghost projects. Ito po ay hinugot dun sa unang listahan po na 421. Kasi po parang medyo magulo eh. I mean, meron tayong MIPS, merong ika nga para sa PCMA. Ano ho ba talaga? May paliwanag si Yusek Bisnar kasi nababago yung kontur, yung ilog. Pero hindi ho ba pa pwedeng isa na lamang? Lumabas rin na paiba-iba ang grid coordinates ng mga proyekto. Ang mga natuklasan at nakumpirma na ghost projects, kinasuhan na rin sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Any message? Any message po? Any message po, sir? Kasama dyan ang 92.8 million pesos na proyekto sa Barangay Bunsuran, Purok 5, Pandi, Bulacan na idinadawit si dating Senador Ramon Bong Revilla at 5 pang mga opisyal ng DPWH. Pinuntahan ng PRTV News ang mga address na nakalagay sa proyekto sa loob ng Barangay Bunsuran sa Pandi, Bulacan. Sa Barangay Bunsuran, namin nakita ang mahabang dike na nakatayo sa Purok 1 at base sa address sa sumbong sa Pangulo website, ito ang proyekto na hawak ng top-notch Catalyst Builders na may halos 100 million pesos ang presyo. Kapansin-pansin dito na may mga parte na ng dike ang nawasak at ginawa lang ulit. Ano yung bumahan ng malalim? Nadurog. Mm. Tapos after nun, Ano, inayos ho nila. Ilang buwan inayos? Ano, isang buwan ho nilang ginawa yun. Mabilis naman, tapal-tapal lang eh. Gano'n naman sila eh. Dapat ho makakulong sila lahat. Sila dapat nagawa hindi ba? Reklamo pa ng mga residente, may isang bahagi ng proyekto ang hindi tapos at putol. Ang apektado pa dito, ang mga kabahayan na malapit sa ilog. Katakot-takot na baha ang nararanasan ng mga residente dito sa Barangay Bunsuran 2, Purok 1. Dahil itong kinatatayuan natin ngayon, itong mismong lugar na ito, dapat ay mayroong flood control project o mataas na dike para makontrol yung baha at hindi pumasok dun sa mga kabahayan. Pero dahil nga walang nakatayong proyekto dito, ang resulta, itong mga kabahayan dito sa gilid ay nasira na. Ang may-ari ng bahay na yan ay si Nanay Rosalinda na puro nervyos na daw ang inabot sa tuwing may malalakas na bagyo na tatama sa Bulacan. Siyempre, galit po kami. Sapat po pala, meron na kaming ganyan. Na tinurakot nila yung pera para pagawa dyan. Laging baha, taas kami ng gamit. Kaya napilitan po kami naglipat dun sa kabila ng gumawa kami kahoy-kahoy na mataas para mayakyat yung gamit namin. May nakita rin ng aming team na isa pang proyekto na parte ng Purok 5 pero hindi ito ang flood control projects na iniugnay kay Revilla. Pero
Gaya ng isang proyekto, putol rin ang ilang bahagi nito at ayon sa mga residente, bagong tayo lamang ang dike. Abangan ang part 2 ng ating special report kaugnay sa multo sa mga ghost flood control projects. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.